lahat na nangyayari sa paligid, no? Sa atin personally, sa pamilya natin, no? Ang maganda yun nga may kasama tayo lagi, tama? Hindi tayo iwan, hindi tayo pababayaan, tama? Kung meron man tayong part, no, in this loving relationship, really to trust the Lord, no? Tama-tama yung song natin, just trust in God, no? Magtiwala lang tayo sa Panginoon. And sabi nga, paano ba nasisimulan yung pagtitiwala? Nagsisimula ang pagtitiwala, syempre, pag yung pinagkakatiwalaan mo, kilala mo. Uy, mahirap magtiwala pag di mo kilala. Pag di mo kilala, di magtitiwala, di ba? Tama. O, kaya nga ang Panginoon is always encouraging us, no? To grow in the knowledge of Him. To grow and go deeper in our relationship with the Lord. Kasi yung pagtitiwala, natural yan nalalabas, no? Pag nakikilala mo ang Panginoon. Amen ba? Okay, palakpakan natin ang Panginoon. The Lord is good. Ayan, thank you, Kuya Jun, no? Very powerful song. At sabi nga, really, no, you can feel yung encouragement ng Panginoon sa atin. No? Even sa online, salamat, no? Kung nandyan kayo ngayon, malaman, nandyan kayo ngayon. Sigurado ako kasi wala kayo dito si Jeng, Pastor Jeng, you are blessed. Ayan, the Lord is good. Tama yan, no? Tayo ay magaling na. Yun ang laging hindi nagbabago. Sabi nga, ginagamit ng Panginoon, yung mga different pwede niyang gamitin, pero ang tunay na manggagamot ang Panginoon. So you will go dun sa process ng medication, but you know that you are healed. Tama ba, mga kapatid? Dapat yun hindi magbabago yun. That you are the healed. Sabi nga ni Pastor Joel Austin. Amen ba, mga kapatid? Ayan, pwede mong batiin yung katabi mo. Sabi mo, kapatid, you are blessed. Sa kabila, kapatid, you look good today. Tama ba? Lagi naman. Sabi na, Pastor, lagi naman. Amen, I believe naman, lagi naman. Okay? But there's something about today. Tama ba? Kasi nandun tayo sa presensya ng Panginoon. Sabi niya nga, 2 or 3 gathered, no? I am in the midst. Very powerful yung word na yun. Minsan, lagi nating sinasabi, pero yung power ng word na yun, very important. Kasi ang ibig sabihin, yung authority natin as a church, no? Ngayon, usong-uso yung word na quorum, if you can see. Ang quorum kasi, political yan, saka government term. Okay? So, ginagamit yan sa Senate, sa Congress, no? Para gumawa sila, it's either ng law o something. So, kailangan ng quorum. Yun yan So, kung walang quorum, walang magagawa. Tama? Pero you have to see the goodness of God and the grace of God. Sabi niya, 2 or 3 gathered, I'm there. Pero mo, 2 lang 3, may quorum na. I say amen. So, kahit mag-walk out to, walang problema. Tama? Kasi may quorum. I say amen. Yun ang blessing ng Panginoon. Kaya nga, in line dun sa ating pag-uusapan, dapat makita natin every time we gather, mga kapatid, dapat yung consciousness mo malinaw. Na pag nandito ka, mga kapatid, may authority ka to speak. Bakit? Magkakasama tayo lahat dito Very important yun, mga kapatid, that we are in agreement, mga kapatid, sa lahat ng bagay. Kaya nga, pag sinabi ng pastor that you are blessed, say amen. Kasi may quorum. Say amen. Pag sinabi na magaling ka na, you say amen kasi may quorum. We have to agree with that. I say amen. No? Yun yung kapangyarihan ng Panginoon. Hindi naman niya sabihin ng Panginoon yun kung wala Tama ba? At importante, mga kapatid, siyempre, kaya nagkakaroon ng kapangyarihan, mga kapatid, is the Lord is with us. No? Naniniwala ba ka nandito ang Panginoon? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. So I'll be sharing, mga kapatid, ang title na ating sharing time. Again, continuation ng ating series about koinonia. So last time, I shared about the fellowship of the Holy Spirit. Okay, yun ang importante. Ito yung core. Okay? Importante yun, that you have the fellowship with the Spirit of God. Pero hindi natatapos doon ba? Kaya nga, we have to correct yung idea, yung sinasabi nila, na we don't need ng church o ng local church to be with. Hindi. Kailangan mo ng local church. Kasi pag nasa yung Espiritu ng Diyos, ililid ka sa isang local church. I say amen. Kasi ang konsepto ng Panginoon, mga kapatid, church, gathering of the saints. I say amen. Gathering of the kings. No? Yan nga ang ating titles, the fellowship of kings. No? So we'll be talking about, mga kapatid, is understanding yung kingdom fellowship. Kita mo, mga kapatid, I believe, kahit sa online ka, pag ito, naintindihan mo, mga kapatid, hindi ka liliban lagi ng pag mayroon tayong gathering. Kasi naintindihan mo na hindi ito religious activity. You're doing a royal, yung work mo bilang representative ni Kristo every time we gather. Tama ba, mga kapatid? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen ba? Okay. So, ang ating key scripture, dyan naman yan, Revelation 1:6. No, sabi niyan, and He had made us kings and priests unto God,
and his Father. No? Lagi ko itong sinishare mga kapatid. And Ephesians chapter 4:3, sabi niya, endeavoring to keep the unity of the Spirit. Sabi niya, in the bond of peace. So manalangin muna tayo. Again, Father, again, we are grateful and thankful for this morning, Panginoon. Lord, salamat sa iyong presensya, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga awitin, Panginoon. Again, alam namin na nakaabot, Lord God, sa iyong trono. Naging mabangong samyo sa iyo sa umagang ito. At dalangin namin sa umagang ito, patuloy, Panginoon, nabuksan mo ang aming puso, ang aming isipan sa iyong salita. Precious Holy Spirit, you are our great teacher, that you will open our hearts and our minds to your word. Hayaan mo, patuloy namin maunawaan ang lawak at lalim, Panginoon, ng iyong pag-ibig sa amin, maging ang otoridad na binigay mo sa amin bilang iglesia, Panginoon. That we can see the authority, Panginoon, at patuloy namin ma-apply, Lord God, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, again, we dedicate this time to you, Abba, in the name of our King, our Lord Jesus Christ, and by the power of our Comforter, our closest friend, the Holy Spirit, we say, Amen. Ayan, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Okay, so next tayo. We can see, no, sinabi ko ito last time, when it comes to, say, fellowship, for us, no, sabi nga dyan, pag sinabing fellowship, andyan yung, hindi lang naman spending time, no? Kasi kung spending time lang, sandali lang naman tayo dito minsan. Minsan, maabot tayo ng alas 3, no? Pero hindi lang yun eh. Mas malalim pa. Sabi niya, communion, partnership, participation, and spiritual union. I say amen. Kaya sabi ko, ang resulta, mga kapatid, ng pakikipag-isa sa Espiritu ng Diyos, ililid ka sa isang iglesia. Tama ba? Ililid ka sa isang gathering, sa fellowship ng mga anak niya. Tama ba, mga kapatid? Hindi ka niya i-isolate. Tama? Ililid ka niya eh. Kaya nga, you are blessed, mga kapatid, pangilid ka ng Panginoon sa isang local church, no? Sa isang pamilya ng Panginoon. Ibig sabihin, dun, yun yung place kung saan ka mag-grow, I say amen. Yung place makikilala mo ang sarili mo, tama ba? At kung saan makikita mo yung benepisyo, mga kapatid, kung bakit tayo pinag-isa ng Panginoon. Amen ba, mga kapatid? Ang sabi niya, kaya nga, sabi niya, in the kingdom of God, yung fellowship daw is more on gathering. Okay? So siyempre, nag-enjoy tayo sa gathering. Sa na may ka-fellowship. Tama ba? Pero hindi lang yun eh. We have to see it, no? Sabi niya, we have divine connection. Tingnan mo yung katabi mo. Matindi pa ang connection yan sa globe. Sa PLD. Divine connection. Ibig sabihin, mga kapatid, kahit na minsan may time, we agree on that. Pwedeng medyo may naging busy ka, pero pag bumalik ka, ma-feel mo, parang wala naman no? Kasi we have divine connection. Tama ba? Yung iba sa iyo, maybe, no? Yung iba, mapupunta sa malayang lugar. Okay? Ilang taon ka doon. Pero makita mo, may connection ka pa din. Kasi the Spirit of God within us, tsaka yung purpose ng Panginoon. Tama ba? Kaya importante yon. Tama ba, mga kapatid? Sabi niya, we share, saan daw? Same life, spirit, purpose, and kingdom identity. Tingnan mo yung katabi mo again. Same identity. Amen. Kaya ang mahalaga, mga kapatid, for us to have that revelation who we are. No? Like itong sinasabi noon pa, nagkaroon ako ng revelation na every time may gathering, mga kapatid, ang mga anak ng Diyos, I don't see it as a religious gathering, but a royal gatherings. I say amen. Bakit nandito yung mga anak ng hari? I say amen. Tingnan mo yung katabi mo, anak ng hari. Minsan di lang halata. I say amen. Pero anak ng hari. Tama ba? Prinsesa, prinsipe. I say amen. No? Kaya naniniwala ko kahit yung mga, di ba, yung mga babae will agree on this. No? Yung mga bata kayo, there's something about na you love to be, di ba? Maging prinsesa. Amen ba? Diba meron kayong attraction sa pag-prinsesa? Ayan. Normal kasi yun. Inherent yun. Kasi mga prinsesa naman talaga kayo. Okay? At naghihintay kayo ng yung prinsipe. I say amen. Naaakyat dun sa ibang pala yun. Si pala yun. Anyway, ang point ko na dun yan, inherent eh. Kasi we are royal child ng Panginoon. I say amen. So we have that union. Okay? Sabi niya, spirit, purpose, and kingdom identity. We have. Kaya tayo pinag-isa ng Panginoon. Kaya minsan, sa fellowship, sa church, mga kapatid, no, as we grow in the Lord, we grow yung ating identity, lalo tayong naglalapit eh. Kasi, amen. Kasi nakikita mo, kung nare-revelate, ganun din yung kapatid mo. Ba? Kung yan, nagganong ka-revelation, mahal ako ng Diyos, mahal din ng Diyos yun. Imahe din ng Panginoon yun. Di ba? Kaya nga walang pupuntahan yung fellowship, mga kapatid, yung gathering ng mga anak ng Diyos, but be together. Tama ba, mga kapatid? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Tama ba? Do you agree? I say amen. Sabi nga dyan, no? I don't know if you can read it. Sabi niya,
ang atin daw, we are not merely church attendees. No? Hindi lang tayo ma-attend. Dati, ganun lang tayo. No? Naalala ko nung bata kami. Basta makapunta lang sa simbahan, makadaan. Pwede na. Dati ganun kami. Family, bibisan kami ng nanay ko, tapos pupunta kami sa simbahan. Basta maabutan namin yung bendisyon ni Father. Ano? Pag sinabi ni Father, sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin. Uy, nai-excite na ako dyan kasi alam ko patapos na eh. Kasi sunod yan, kakain na kami. Pag bata ka. Kasi ganun ang konsepto eh. Basta pupunta lang tayo doon. Pero hindi, malalim pala yun. I say amen. Na every time we gather, hindi lang basta dadaan ka doon. Mamimit mo ang Panginoon. Glory to God. Magbibigay ka ng pasasalamat, tama ba? Pero tandaan mo, tatanggap ka rin sa Kanya. Dapat wag nating alisin yung mga kapatid. Ganun talaga ang Diyos. Tama ba mga kapatid? So therefore, sabi niya dyan, yun yung kingdom fellowship. Okay? Kaya nga may importante that we know our identity. Okay? Tingnan natin. Sabi niya, sige. Ang una, first slide, tingnan natin. Okay. Ang kingdom is built on relationship and not religion. Lagi natin sinasabi. Yan ang naging revelation sa atin. Hindi religion, mga kapatid. Kaya nga sa Genesis 1:26, sabi ng Panginoon, let us make man in our image, in our likeness. Bakit kailangan tayo bigyan ng imahe ng Diyos? Bakit tayo kailangan bigyan ng spirito ng Diyos? Kasi gusto niya, mga kapatid, fellowship. Gusto niya makipag-commune ka sa Kanya. Actually, kahit sa heaven, mga kapatid, you can see the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kung titingnan natin, mga kapatid, yun, eternally, meron ng communion sa heaven. Tama ba? The Father and the Son and the Holy Spirit, they are perfect in unity. Do you agree? Yes. Meron silang common sa kanilang essence. Eternal, lahat yan common sila. Tapos they are united. Kaya nga sa isang gathering, mga kapatid, kaya nga ang tawag, communion. Ibig sabihin, you have common. Ano bang common sa atin, mga kapatid? Pare-pareho ba tayo ng buhok? Hindi naman. Pare-pareho ba tayo ng ilong? Hindi naman. Pare-pareho ba tayo ng tangkad? Hindi naman. Pero anong common sa atin? Ang Espiritu ng Diyos. Kaya doon tayo nag-iisa. I say amen? Minsan di man tayo magkakaintindihan, ayos lang. Tama ba? Kasi siyempre, iba-iba tayo ng level pala ng pananaw. Pero pagdating sa Espiritu ng Diyos, doon tayo magkakaisa. Tama ba? Kaya kaya natin maghawak ng kamay. Bakit? Magkapatid tayo sa Panginoon. Iisa tayo ng Espiritu. Amen ba, mga kapatid? Amen ba? Kaya nga, mas mahalaga yung you are purpose-driven, I say amen, rather than activity-driven. Ba? Sa lahat ng ginagawa natin. I say amen. Sabi niya, mga kapatid, covenant relationship. Again, mga kapatid, tingnan mo yung katabi mo. Okay. Kung masisilip niyo sa likod, silipin niyo sa likod. Covenant relationship. Mga kapatid, saan ba ginagamit yung word na covenant relationship? Di ba sa marriage ginagamit yan? Ba? Doon ginagamit yan eh. Pero tandaan mo, pag tayo nasa church, mga kapatid, ginagamit din yon. Covenant relationship. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi lang tayo basta nag-agree dito. Hindi. May tipanan tayo sa Diyos at sa ating mga kapatid na magkakasama tayo. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Tama ba? Kasi kung, tinan mo mga kapatid, kung ganun yung ating pananaw, ba tayo nandito, di mas malalim yan. Tama ba? Malalim. Kasi covenant mo yan, tipanan mo sa Panginoon. Basta magkasama tayo. Dila tayo ng Panginoon dito. Magkapatid tayo sa Panginoon. I say amen. So therefore, kahit anong mangyari, mga kapatid, nandito pa rin tayo. I say amen. Tama? Hindi kayang basagin ang ating relasyon sa simpleng tampuhan. Kasi kung mababasag ang ating pagsasama sa simpleng tampuhan, isa lang ibig sabihin, hindi tayo magkatipan, wala tayong tipanan. Kasi tampuhan lang eh. Sa mag-asawa, pwede ba yon? Pag mag-asawa kayo, covenant relationship yan eh. Pag nagtampuhan ba kayo, hiwalay na agad. Sa tingin mo, Jam, yari ka kay Nol. Susubo ka sa akin ni Nol. Pastor, si Jam, nagtatampo lang, Hindi. Kasi mas malalim eh. Tipanan sa Diyos eh. Iisa tayo ng Espiritu, magkakapatid tayo eh. I say, amen? Tama ba, mga kapatid? So we have to see it. Kaya nga, pag ganun ang ating mentality, di ba? Hindi aksidente, bakit tayo magkakasama? Gusto ng Diyos magkakasama tayo. Magkakapatid tayo sa Panginoon. Yes, mga kapatid. Pero when it comes to purpose, magkakasama tayong nilagak ng Panginoon. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Amen ba?
Ayaw ko if you can read it. Pero sabi niya, ang nakita ko dyan, ang isolation daw weakens purpose, but kingdom fellowship activates destiny. O, kaya nang gusto ng Panginoon, magkakasama tayo. Kasi nagkaka-encourage tayo mga kapatid. I say amen. Tama ba? Nag-share tayo ng ating mga pangarap. Okay? Ng ating mga regalo, nag-serve tayo. So na-activate yung destiny natin eh. Kaya sa isolation, mahirap. Tama ba mga kapatid? Kaya nga nilagay kayo ng Panginoon dito. Alam naman natin, maybe some of you na-experience na yan, no? Na medyo lumayo ng konti. Okay lang naman yun eh. Kasama minsan sa storya ng buhay yun eh. Nung inaya ng Panginoon, medyo mag-isolate ka ng konti. Bakit? Para malaman mo yung nawala sa'yo. Tama? O nga, ibabalik ka ng Panginoon, naramdaman mo, uy, ito pala. Tama ba mga kapatid? Palapan nga natin ang Panginoon. Tama ba yun mga kapatid? I say amen, no? Okay. So therefore, yan ang built on relationship. Tama ba? So hindi tayo nagkakaisa dito dahil lang sa pangalan ng iglesia. Hindi. Nagkakaisa tayo dahil sa Espiritu ng Panginoon na pinag-isa tayo. Tama ba? Even sometimes kahit sa ganito yan eh. Even sometimes kung galing tayo, meron tayong mga background sa ibang teaching, no? Tapos darating tayo dito, it's okay. May purpose ang Panginoon. Tama ba? Pero God will help us, mga kapatid, to flow dun sa teaching na nilalagay ng Panginoon. Ganun talaga yan eh. Importante yan. Kasi pag, how can I say this? Lagi ito sinasabi mga kapatid, sa iglesia, di ba? May nilagay ang Panginoon, vision. Tama? Vision. Okay. Ang vision, sabihin, paningin yan eh. So galing yan sa ulo. Ulo. Okay? May nakita na ba kayong tao, dalawa ulo? Wala, nakakatakot yan mga kapatid. Ang tawag yan, monster. So ang tao, ang katawan, kaya ang iglesia, katawan ni Kristo, so isa ulo. Si Kristo, tama ba? So may nilagay siyang representative and that is the pastor. So ang pastor will have that vision. Hindi pwede sa elder magsimula ang vision eh. Hindi rin pwede sa member. Uy, pastor, may vision ako, ba gusto mo? Hindi pwede. Sa pastor magsisimula. Kasi siya nilagay ng Panginoon eh. Kaya magpo-flow tayo doon. Now, ang mangyayari ganito. Pag may isang vision ng church, nilagay ng Panginoon, that's the authority of God, kaya nga hindi pwedeng maging dalawa. Kasi pag naging dalawa yan, ang tawag na dyan, division. Di ba yung word na DI, die is two? O pag nilagay mo sa vision, division na. Hindi pwede. Do you agree, mga kapatid? I say amen. Kaya nga, mga kapatid, mahalaga, una, is clear na, itong vision ng church natin, itong flow. So you have to flow with that. Lahat tayo, we have to flow with that. Kasi doon tayo magpo-flow sa Panginoon eh. I say amen. Amen ba, mga kapatid? Okay, look at this. Number 2. Okay? Sabi niya, kings recognize their kingdom identity. Kasi naniniwala ko, bago tayo magkaroon ng totoong fellowship, dapat kilala natin sarili natin. Kilala mo sarili mo, kilala mo yung kapatid mo, magkakaroon tayo ng tamang fellowship. Kasi magkakilala tayo eh. I say amen. Anak ng Diyos, so dapat naman tayo magsama. Tama ba, mga kapatid? I say amen. Revelation 1:6, ano daw? He has made you what? Kings and... Kaya nga dito, mga kapatid, wala lang pare. Kasi lahat tayo pare. Priest with God. Di ba, Father JC? I say amen. Priest tayo lahat, I say amen. Yun ang calling ng lahat ng believer, I say amen. Ginawa tayong pare, mga kapatid eh. Glory to God. Mamaya explain ko anong ibig sabihin niyan, no? Ano pa? Hari. Yun ang gusto ko, mga kapatid eh. Biri mo, yun ang purpose ng redemption eh, para ibalik tayo sa dati nating kalalagayan. Mga kapatid, wala tayo sa religion, sa kaharian. I say amen. Glory to God. Tama yung mga kapatid, marami tayong pinagdadaanan. Tama ba? Marami tayong challenges. Tama ba? Pero kung naintindihan mo ang kaharian, mga kapatid, titingnan mo yung challenges mo, opportunity to be blessed. Kasi sa kaharian, mga kapatid, ang tinatanggal ng Diyos, yung victim mentality. Religion yan. Nakita ko religion talaga yan, yung victim mentality. Na pag may dumarating na ako na naman. Lord, lagi na lang ako na naman Victim? Hindi ka victim, mga kapatid. Kaya meron ka pinagdadaanan, may pupuntahan ka kasi. Ulitin ko, may pinagdadaanan, may pupuntahan na mas malupit.
Okay, say amen. O, yung kanta natin kanina, kung ang yung tatlo mga kapatid na magkakaibigan, hindi tinapon sa pugon, mararanasan kaya nila yung experience ng fourth man? Sa tingin nyo? Hindi. So, kailangan itapon sa pugon. Mainit ba? Mainit eh. According sa Bible, mismo yung yung nagtapon nga, namatay eh. Di ba yung mismong nagdala sa kanila? Namatay eh. Pero yung tinapon, hindi namatay eh. Bakit? May fourth man. Yun ang kasama natin lagi. Oh, I say amen. Tingnan mo, imagine mga kapatid. Oh, i-fast forward natin istorya. Tama ba? Hindi sila nasunog, tama ba? Hindi daw nangamoy usok eh. Ibig sabihin, walang ebidensyang dumaan sa apoy. Now, tingnan mo mga kapatid, sa tingin nyo kaya after nun, anong attitude ng tatlo? Nung lumabas sila sa pugon. Sa tingin nyo. Sa tingin nyo kaya anong reaksyon ng mga tao, pati nung hari? Di ba sabi nila, lahat ng susumpa sa Diyos niyan, parurusahan ko. Bakit? Pinakita ang kalulatian ng Diyos. Ulitin ko nga. Ibig sabihin, lahat ng pinagdadaan natin, lahat para ipakita ang gawa at kalulatian ng Diyos sa buhay mo. Ang maganda mga kapatid, yung kapitbahay mo, pamilya mo, mamamangha. Hindi namang halatang nagkasakit ka. I say amen. Pag titingnan ka, ikaw, walang pera, parang naman hindi halata. Baka ayaw mo na magpautang. Baka ayaw mo na magpautang. Kaya ka nag-testimony nung last Sunday. Kasi parang hindi na mahalata. Nagets nyo, mga kapatid? Kasi you know who you are in the Lord. Tama ba? Palakpakan nga natin ng I say amen. No? Ito yung revelation, mga kapatid. Ibig sabihin, pagdating dito sa lupa, kaya nga importante yung identity. Kasi dito sa lupa, mga kapatid, pag kilala mo ang sarili mo, kahit ano nangyari sa paligid, walang problema. Kilala ang sarili. Hindi mo dinidefine yung sarili mo sa sitwasyon mo ngayon. Kilala mo so kahit minararamdaman ka, hindi mo sabihin may sakit ako. Hindi. Magaling ako. Malakas ako. Yun ang totoong ikaw eh. I say amen? Tama ba? So pag gano'n mo, wala ka na. Tama mga kapatid. Minsan, nangyayari, pag gano'n mo ng wallet mo, di ba wala ka na nakikita? Hindi mo i-define sarili mo ng wala. Tama. Ang declaration mo, maraming ilalagay. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Kasi identity lagi. I say amen. No? Amen ba? Sabi nga nila, no, may narinig akong sabi niya, kaya wala ka daw cash dyan sa sa pitaka mo. Ganun daw talaga mga mayaman, di nagdadala ng cash. Daw nagdadala ng cash. Puro card lang. Ano yung card ko sa school na ID ko saan? I say amen. Diba? I say amen. Ang dala-dala mo, your faith, you know it. No? I say, palapakan nga natin ang Panginoon. Identity. Kaya sabi niya, in Christ, you have to see, no? We are kings with authority. That's who you are. Ang hari, otoridad. You know who you are. Ano pa? Priest. When it comes to priest, mga kapatid, yung priestly ministry natin, intimacy. Ibig sabihin, mga kapatid, kaya nga lahat tayo pare, ibig sabihin lahat tayo, we have access, mga kapatid, sa presensya ng Diyos. I say amen. Tama ba? Hindi mo kailangang representative para lumapit sa Diyos. Ikaw mismo malapit sa Diyos. Tama ba? Grabe, no? Kaya nga maganda pag yung katatayuan mo, tapos magbasa ka ng Old Testament, magpapasalamat ka eh. Kasi makikita mo yung pagpapala mo sa Diyos eh. Tama ba? Yung mga tao kailangan pa ng high priest. Ikaw may direct I say, amen. Diba? Sabi nga nung kanta kanina, you sought the Lord. No? Ang maganda mga kapatid ngayon sa Panginoon, hindi mo kailangan maghirap eh. Tumutugon siya. Nakikinig siya. Amen ba mga kapatid? Palapakan nga natin ang Panginoon. Amen ba? Ano identity natin? Sons with inheritance. So tatlo yan, kings, priests, and sons. Mga anak na merong mana. I say amen. Sino gusto ng mana? I say amen. That's who you are. Lagi naririnig ka. Ikaw talaga mana ka sa tatay mo. Visit na sabihan ka na ba niyan? Okay sana kung positive, ano?
Medyo masaya. Ikaw talaga mahana ka sa tatay mo, di ba? O, pwede mo sabihin sa inyo, lahat tayo, mahana tayo sa tatay natin. Kung anong meron siya at ano siya, yun tayo. I say amen. Tama ba mga kapatid? So that's who you are. So sabi nga, the world may see that you are ordinary. Tingnan mo yung katabi mo, para namang ordinaryo, di ba? Parang ordinaryo. Pero hindi yan ordinaryo. I say amen. Tama ba? Sabi niya, you are royal sons and daughters carrying kingdom authority. Kaya nga, mga kapatid, yun yung cross eh. Kaya nga may krus ng Kalbaryo eh. Kaya siya namatay sa krus, mga kapatid eh. Ang purpose mo para ibalik sa atin ang Espiritu ng Diyos. Yung ating katatayuan bilang anak ng Diyos. At nung binalik ang Espiritu, yung otoridad binalik sa atin. Kaya pag binabasa mo si Jesus Christ sa Gospel, binabasa mo siya, yun ka eh. Pinapakita niya sa iyo eh. Kaya ang tawag sa kanya, pattern man. Ibig sabihin, siya yung pattern na dapat mong lakaran. Ganito maglakad ng isang anak ng Diyos sa lupa. May otoridad. I say amen. Pag may sinabi, nangyayari. Yung puno, mga kapatid, ang tindi. Di ba? Maayos pa yung puno eh. Nung walang bunga, kinabukasan, natuyo eh. Bakit? Salita. Oh, I say amen. Glory to God. Oh, tuloy natin. Sabi niya mga kapatid, no? Kaya nga, you cannot have fellowship in the sense, no? In this gathering, when you don't have, mga kapatid, yung right revelation of your identity. Kasi kung lahat, naka-flow tayo sa kaharian, tapos religious mindset ka, hindi tayo magkakaunawaan, mga kapatid. Believe me, mga kapatid, hindi tayo magkakaunawaan. Kasi lahat ng sinasabi ko, dinidefine mo o kinukuha mo sa religion. Hindi, kaharian to, mga kapatid. I say amen. I say amen. Tama ba? Kaya importante yun that we have one identity and one mentality. No? Ang sabi niya, mga kapatid, as kingdom kings, taas nga mga hari, I say amen. Yung mga babae, wala bang queen pastor? Hindi, hari din kayo. Kasi ang tinatawag kong hari, yung totoong kayo, walang gender yon mga kapatid. I say amen. So lahat tayo, hari. Glory to God. Tama ba mga kapatid? Ang ating responsibility at character mga kapatid, meron tayong responsibility, yes, we have authority, pero maganda mga kapatid, nandito rin tayo to protect unity. I say amen. Tama ba? Ibig sabihin, when it comes to our church, we love to protect the unity of the church. Ibig sabihin, hindi ikaw, di ba? So pag medyo makita mo medyo may nandiyan ka agad, di kapatid, ay, alisin natin yan. Magkakapatid tayo sa Panginoon eh. Di ba? Hindi ka gatong, alam mo yung gatong. Pag may nasabi sa'yo, alam mo ba, ay oo nga, napansin ko rin yan kapatid. Dalawa na tayo, baka may tatatlo pa, di 2 or 3 gathered na kayo niyan. Di ba? I say amen. No? Pero ibang spiritong sasama sa inyo, sigurado ako, hindi spirito ni Kristo. Kasi ang spirito ni Kristo, mga kapatid, is always unity. Yun ang nagbabind sa atin. Tama ba, mga kapatid? Kaya nga, ito yung mga kapatid eh. Malalaman mo, pag iba yung flow na kumikilos, ang inaatake lagi, yung unity. Kasi tandaan mo, mga kapatid, ang kalakasan ng church, unity. Pag nagkakaisa tayo, walang pwedeng tumibag eh. Tama ba? Kaya ang ginagawa ng Diyos dito, mga kapatid, inaayaan tayo maging isa. Saan? Sa purpose natin, sa desire natin, sa mentality natin. Kasi unity yun. Tama ba, mga kapatid? Palapakan natin ang Panginoon. Amen ba? Okay. Sabi niya, we serve in humility. Okay? Palapakan naman natin yung mga naglilingkod dito. We appreciate everybody. No? Salamat sa inyong pagsaserve. You really appreciate. No? Lahat yan, nakikita ng Panginoon. Sabi nga, yun ang maganda mga kapatid, if you have a right mentality na nakikita ng Diyos eh. Kasi kung nakikita ng Diyos, kahit hindi nakikita ni kapatid, okay lang. Kasi nakikita ng Diyos eh. Aba? Tsaka hindi naman siya pinaglilingkuran mo, ba't kailangan makita? I say amen. For the glory of our King naman yan eh. Aba? Kung tayo i-appreciate, praise the Lord. Kung hindi man, praise the Lord pa rin. Bakit? Siya naman ang pinaglilingkuran natin. Now, kaya nga pag sinabi natin humility, mga kapatid, ibig sabihin, you are serving, mga kapatid, in revelation, nung ikaw, kilala mo yung sarili mo. Tama ba? Hindi sa insecurity.
Secured ka. Kilala mo sarili mo. Kaya, actually, ang naniniwala ko, ang makakapag-serve talaga, yung may security. Si Jesus Christ, hari ng mga hari, naghugas ng paa. Secured kasi. I say amen. Tama? Basahin nyo sa Revelation. Makikita natin si Jesus Christ, di ba? In His glory. Pero meron pa rin siyang apron. Hindi tinatanggal yung apron niya. Kasi yung apron is a sign of willing to serve. That's your king. Oh, grabe, no? Kaya kung ang hari natin, willing mag-serve, ganun din tayo kasi mga hari tayo eh. Kaya kakaiba yung flow ng kaharian ng Diyos eh. Sa lupa, makinig kayo mga kapatid, sa lupa, nag-glory yung mga hari dito sa lupa pag madami ang kanilang, di ba? Paramihan ng ano yan. Tingnan mo yun, i-research mo, yung hari ng Dubai, hari ng Qatar, paramihan ng ano yan, mga nagsiserve sa kanila. And they glory on that. 100 ang aking alam mo ba? Ako 200. Sa kaharian ng Diyos, baliktad eh. Ang glory natin, hindi yung kung sino nag-serve sa atin. Kung gaano kadami ang pinagsisilbihan ng regalo natin. Yan ang kaluwalhatian natin. Pag may open to serve, just serve. Serve, that's your glory in the kingdom of God. Palapakan natin ang Panginoon. Amen ba? Amen ba? Okay, sabi niya, next slide, mga kapatid, if you can see. Number 3 pala ako, Marga. Pero okay lang kung gusto mo ng 4. Dito pala ako sa flow, divine life. Okay? Number 3. Ayan. Thank you, Marga. Sabi niya, ang fellowship ng kaharian is the flow of the divine life. So, ibig sabihin mga kapatid, whenever we gather, hindi mo lang alam mga kapatid, yung buhay ni Kristo nagpo-flow sa bawat isa. Kaya gusto niya magsama-sama tayo. Kasi sabi niya, when we gather, nandun siya. So, ibig sabihin, yung life na meron tayo, hindi mo alam mga kapatid, nagmamanifest sa atin yan. Tama ba mga kapatid? No? Acts 2:42. Sabi niya, they continued steadfastly, sabi niya, in the apostles' teaching, doctrine, and fellowship. So, therefore, ang true koinonia o fellowship, mga kapatid, hindi lang meeting together, but we have faith, vision, grace, revelation, mga kapatid, spiritual life, and even burden. Pag sinabing burden, mga kapatid, is nararamdaman natin, mga kapatid, lahat ng pinagdaanan natin, mga kapatid. Tama ba? We can support, moral support, and even whatever support that you can. Yun nga maganda eh. Kaya sabi ng Bible, carry each other's what? Burden. Kaya mga kapatid, if I can encourage everybody, no? Kung may pinagdadaanan man tayo, mga kapatid, you pray, pero huwag mo sarilinin. May mga kapatid kang tutulong sa'yo. Be discerning kung saan ka nililid ng Panginoon para i-open yan. Kasi ayaw ng Panginoon na ikaw lang magdadala. I say amen. I say amen. Isang tawag lang. Mas madali na nga ngayon, may messenger pa. Kahit gabi. Kung talagang bigat na bigat ka na. Gagamitin ng Diyos yung kapatid mo. Tama ba mga kapatid? Amen ba? Okay. Glory to God. Sige. Ang sabi niya, no, our gift are activated whenever we are together. Kaya nga yung divine life nagpo-flow. Sino naniwala may regalo? Taas ang kamay. Okay, regalo. Praise the Lord. Kaya gusto ng Panginoon, daling ka sa church eh. Kasi yung regalo mo will be activated sa loob, okay, ng kapulungan ng Panginoon. Tingnan mo, pumunta ka dito, ang alam mo lang kumanta. Tama? Kung ngayon, marunong ka ng sumayaw. Nagpipicture ka pa. Nagtuturo ka pa sa mga bata. Ang dami mo ng pinuntahan, kapatid. Bakit? Na-activate lahat ng regalo eh. I say amen. Tama ba mga kapatid? At ang maganda, lahat ng regalo na yan, syempre for kingdom expansion. No? Pero I believe everybody has a gift. No? Kaya nga dito sa church, dito ka mag-practice mga kapatid. Walang problema. Kung magkamali ka, okay lang. Walang sisita sa'yo. Kasi lahat naman tayo nagsimula sa simula eh. Meron bang simula pa lang magaling na? Mga kapatid, kahit gifted ka pa nagsimula ka, hindi ka agad magaling. Ine-enhance mo pa yung gift mo eh. Tama ba? Pero kailangan mo lang simulan. Yun lang naman yan. Tama ba mga kapatid? Palapakan nga natin ang Panginoon. I say amen. Ano pa ito maganda? Naniniwala ko, no? Sabi niya, ang fellowship ng divine life
Sa lahat na may Pastora Jeng, lahat tayo. Healing flows whenever we are together. Tama ba? Kaya kung medyo hindi ka nararamdaman, you go with the fellowship. Kahit online, makiisa ka doon. Bakit? Nagpo-flow yung divine life. Hindi mo alam, yung katabi mo gumagaling. I say amen. Tama ba? Ang kasi hindi natin conscious eh. Akala natin, whenever we're here, uupo lang tayo. Hindi, may ginagawa ang Diyos. Pwede mo sabihin, mga kapatid, nung pumasok ka dito, mga kapatid, paglabas mo, iba ka na. Bakit may dala-dala ka eh? Pinagpala ka ng Panginoon. Pinagaling ka ng Panginoon. Pinalakas ka ng Diyos. Oh. Kaya nga mali yung mentality, pag naghihina ka, lalayo muna ako sa sunod. Parang sabi sa akin, may nag-message sa akin, kami, Pastor, medyo ganito, ganyan. Bakit naman? Kasi medyo mag-disconnect muna ako. Kasi, mentality yun eh. Kasi kung ikaw ay nag-struggle, dapat huwag kang mag-disconnect sa church. Kasi nandito yung kalakasan ng Panginoon. Lalo kang kumonect sa iglesia ng Panginoon. Tama ba? Sa mga kapatid mo sa Panginoon, na malapit ka, lalo kang kumonect. Kaya hindi sagot yung mag-isolate. Actually, gusto ng Diyos nang humiwalay ka. Ay, gusto ng kaaway. Bakit? Masisila kapag mag-isa ka lang dyan. Pero pag magkakasama tayo, we protect yung unity at ang bawat isa. Tama ba, mga kapatid? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Now, tingnan natin ito, mga kapatid, no? Ayan. O sige, next na tayo. Ayan. Yung fellowship daw, produce unity. Sinabi ko kanina, behold how good and pleasant it is for brethren to dwell together where? In unity. Oh. Kung gusto nyo makita yung flow ng unity, Psalms 131. No? 33 verse 1 to 3. Ang ganda niyan, mga kapatid eh. Yung si Aaron ang in-example niya, no? Sabi doon, yung oil nagsimula sa ulo, sa balbas, tapos sa katawan. Tama? Ang ibig sabihin nun, yun yung blessing ng Panginoon. Ang unity ng Panginoon nagsimula sa head, leadership yan. Sa balbas, is yung mga matatanda ng iglesia. O eldership, leadership. Tapos sa katawan, is yung church. Yun ang divine order ng Diyos. Hindi nagsisimula sa katawan pataas. Ulo, pababa. I say amen. Kaya hindi nyo alam, whenever you pray for your leaders, you're praying for yourself. Ulitin ko Lord, pagpalain mo ang aming pastor, ang aming mga leaders, pinagpipray mo rin yung sarili mo. Kasi pag nag-flow yung pagpapala, sa'yo pupunta. I say amen. Tama ba, mga kapatid? Alam mo, wala akong ibang desire, Lord, pagpalain mo ang aming pastor. Alam mo, pag anong desire mo, magpa-flow sa'yo yung pagpapala. Kasi ganun ang order ng Diyos. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Amen. Yun ang unity ng Diyos, no? Yung pagpapala niya, no? Kaya may pagkakaisa. Parang ganito, mga kapatid, no? Kaya nga, can I say this, mga kapatid? Huwag kayong ma-offend. Pag nakikita niyo yung pastor niyo pinagpapala, alam niyo bakit? Magpo-flow sa katawan. I say amen. Tama ba? Sa religion, we are offended. No? Pag ang pastor pinagpapala, bakit? Huwag kayong ma-offend. Diba, mga religious na-offend? Tingnan mo, nakakatawa ang religion, ha? Nakita nila, pastor, pinagpapala. Sabihin nila, pinagpapala, bakit kinukuha yung offering natin yan, ha? Di ba ganon? Tapos yung nagsalita hindi naman nagbibigay, eh. Sana nag-gets sumapat, eh. Yung nagreklamo, di naman nagbibigay yun, pero siya nagreklamo. I say amen. Pero gusto mo malaman, ito lang totoo, mga kapatid. If you will study, ang gusto ng Diyos, mga kapatid, read your Bible. Pag sa templo, lahat yun sa mga libita, sa mga pare. Dito lang natin inorganize yan, ginawa natin percentage. Pero sa original, hindi. It should be sa pastor yan, sa mga leaders, mga workers. Okay, maganda, mga kapatid. Alam ko, darating, natikman na natin yan, Pero yun talaga nakita ko, Ang iglesia, mga kapatid, should, talaga, dapat pagpalain lahat ng gumagawa dito sa church. Yun talagang design ng Panginoon,
Kaya nung nailagay ako sa church natin, yung kagad sa meron tayong pondo, o lahat na nag-serve, bigyan natin ng ano. Kasi yun naman talagang flow ng Diyos dapat eh. Ino-honor kasi yung service nyo eh. Ngayon, pag hindi kaya ng church, okay lang din. Kasi we serve naman, hindi dahil may tinatanggap tayo eh. Nag-serve tayo kasi may tinanggap na tayo sa Panginoon. Do you agree? Yes. Kaya mali naman yung sinasabi natin. Alam mo, kaya yan nawala sa church, masipag yan eh. Hindi kasi binibigyan ng love gift. Uy, ang babaw naman ng reason mo ng pag-serve. Tama ba, no? June? Biri mo, ayaw ka na mag-serve kasi hindi niya ako binibigyan ng love gift. Talaga ba? Kasi yung ganun mentality mo, dapat nga hindi ka nagsiserve. Kasi ang nagsiserve, yung nakatanggap na sa Panginoon. Alam mong kumpleto ka na. I say amen. At whatever na bibigay sa'yo, uy, ano na lang ng Panginoon sa'yo yun. Pero nagsiserve kasi nakatanggap ka na. Tama? O, ba't ko sinasabi ito mga kapatid? O, maghintay kayo mga kapatid. Meron tayong blessing sa Panginoon. And don't be offended. Pag ang bawat isa ay pinagpapala, dapat lang naman for the glory of our King. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen ba? Okay, sabi niya, purpose strengthened. So therefore, mga kapatid, yung true fellowship exists because the divine life, okay, unity na tayo. God's blessing, na dyan, sinulat ko, ano daw, unity attracts, bigyan ng unity. God's presence, God's blessing, kingdom authority. Signs of kingdom fellowship, honor among believers. Amen ba? We honor everybody, di ba? Kahit hindi Nora pangalan mo, we honor you, mga kapatid. Wala na kata. Sige, mamaya, makigets niyan. Ano pa? Mutual submission, mga kapatid. Ha? Pag sinabing mutual, we submit sa authority that God has given to your... Kung saan siya nilagay? Nagsasubmit tayo doon, mga kapatid. Doon siya nilagay ng Panginoon eh. I say amen? For example, si Robin, nasa, head siya ng audio, tsaka ng so you submit there. Siya kasi ang delegated authority there. Si June sa worship, you submit there. Kasi siya ang nilagay ng Panginoon eh. Si Amy sa girls, you submit there. Hindi ka pwedeng pumunta doon sa girls, meron akong gagawin, Amy Hindi, may leader doon eh. I say amen? Kaya mutual submission yun. Ngayon, kung may idea ka, pwede mo sabihin, Ate Amy, may suggestion ako. Pwede natin gawin. Pero let her decide kung gagawin o hindi. Kasi ang authority binigay sa kanya. Tama ba? Amen ba? To preserve yung authority, kasi yun ang flow ng Diyos, kaya nga nilagay sila dyan. Alam mo mga kapatid, even ganito kasi ako mga kapatid, nilagay ko yung mga leaders dyan, kung saan kayo nilagay, hindi ko naman nilagay kayo dyan dahil gusto ko lang. Diniscern ko yung regalo nyo kung saan kayo. I say amen. Ngayon, kung nakita ko dyan yung regalo mo, kahit ako pastor, magsasabit ako sa iyo dyan. Kasi yan ang giftings mo authority mo yan I can give suggestion, pero ang final say pa rin sa iyo. Kasi nilagay ka niya ng Diyos Kasi kung ako nilagay kita dyan, tapos ako rin magsusunod, pa ka na nilagay dyan. Kunyari si June, nilagay ko, ikaw head ng worship, bro tapos ako masusunod. Dapat di ko na lang siya nilagay. Pero dahil nilagay siya ng Panginoon dyan, pati ako nagsasubmit sa Kanya on that giftings na binigay ng Diyos. Tingnan mo yung katabing mga kapatid. Lahat yan may authority at regalo na binigay ng Diyos. Now, ganito mga kapatid. Pastor, parang hindi ko gusto yung leader ko di kausapin mo si Lord. Si Lord naglagay Siya ang kausapin mo. Kayo mag-usap ng Diyos. Siya nilagay I say, tama ba? Mutual submission, mga kapatid. Amen? Amen ba? Then, you can see yung unity magpo-flow. Okay? Shared vision. I say amen. Ang ganda niyan. Spirit of accountability, love without competition. Yun ang kingdom fellowship. Kaya nga hindi religion, mga kapatid. Tinang mga kapatid, paano tayo magkakaroon ng competition dito? Siya naman ang bida. Si Kristo ang bida Paano ako makipag-compete? Actually, kaya nga tayo nagsasama-sama, parang lalong, I say amen, makita ang pagiging bida ni Kristo. I say amen. Kaya kaya mong pumalakpak ang kapatid mo Ayos to. Bakit? Regalo di ba pumunta dito si Ron nung last time, although quick vacation lang siya. Nung kami nakapagkaroon ng fellowship, dumating si Ryan, Manager Mel. Magkakasama kami ng Manager Mel sa youth. Kami magkakabatch niyan.
Mga 5 years ago. Jack lang. 5 years ago, no? Kami, magkakasama kami. So, nagkapag-meeting kami tatlo, natutuwa ako eh. Kasi nag-uusap kami tatlo, dati ibang ang pinag-uusapan namin yan eh. Pero nag-uusap kami, iba na. Sabi ko, nakakatuwa. Ang maganda mga kapatid, kanya-kanya may regalo. Tama ba? So kung alam mo regalo mo mga kapatid, magsusuportahan kayo. Pastorin ka, o suportahan siya bilang pastor. Ang flow mo, gumagawa ka ng kanta, susuportahan mo siya doon. Ganun lang yan mga kapatid eh. Kanya-kanya tayong regalo eh. I say amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Amen ba? Walang competition ha. Wala. Si Lord lang dapat may taas. Okay? Okay. Next slide. Tapusin na natin ito mga kapatid. Mga 5 na lang. Hindi, exact lang. 3 pa. Hindi. Konti na ito. Sabi niya, King's Fellowship around purpose. Lagi ko itong tinuturo mga kapatid. Ibig sabihin mga kapatid, makinig ka sa akin mga kapatid. Kaya tayo nandito, malinaw lang eh. Purpose kasi. Hindi kung anuman. Kaya tayo nagsasama-sama. Gusto ng Diyos, nandito ka. Naniniwala gusto ng Diyos, nandito ka? Okay. Kung naniniwala ka na gusto ng Diyos, nandito ka, lalo kang mag-participate. I-emerge mo yung sarili mo. Teka lang, ano ba magagawa ko? Ano bang may regalo ko? Then, support. I say, amen. Tama ba mga kapatid? Okay. Sabi niya, go ye therefore and teach all nation. Okay, number 1, sabi niya, disciple all nation. Kaya tayo nandito. Sabihin, we will make everybody a student and learn from the Lord. Expand God's government. That's who we are. Hindi religion, mga kapatid. Gusto natin, gobyerno ng Diyos. Makita, mga kapatid. Sino naniniwala, mga kapatid, ang susi sa lupa, mabuting gobyerno? Ang kaharian ng Diyos yun. Hindi gobyerno ng tao. Tama ba? Okay, naniniwala ko, panahon na. Noon may Kristo sa puso, manguna. Maniwala kayo mga kapatid. Kaya ako na-excite eh. Alam ko ilalagay ng Diyos yan, yung may takot sa Diyos eh. Hindi ako nag-struggle. Basta alam ko ilalagay ng Diyos yan. Tamang tao. Lalo especially, nandito tayo sa, ang word ko dyan, parang pivotal moment ng ating bansa. Kasi nandun tayo sa last days eh. So niniwala ko, kailangan mangyari yung propesya ng Diyos na ang Pilipinas, mga kapatid, ay pagpapalain ng Diyos. Hinula na yan, 2000 pa lang, ang linaw nung prophetic destiny ng Pilipinas eh. Ang Pilipinas, mga kapatid, magiging as if America ng Asia. Pero yung mga prophecy sa atin, hindi naman natin kilala yun eh. Pero nagpo-prophecy sa Pilipinas eh. Biri mo yan? Ang mga Pilipino, ihanda ng Diyos at ikakalat. Ngayon, kinalat na nga tayo eh. Tama ba? No. Ako na-excite ako doon, mga kapatid. Sabi ng Isaiah, chapter 60, sinabi niyo doon, Gentiles will serve you. Paano nyo nakikita yung mga kapatid? Ngayon, tayo ang nagsiserve sa ibang bansa. Tama ba? Mga Pilipino. Do you agree? Kaya malapit tayo sa mga nag-OFW. Di ba? OFW. Praise the Lord. Yung tatay ko, OFW. Alam natin yan eh. Pero time will come, mga kapatid. Maniwala ka sa akin. Uuwi ang mga yan. Lahat, uuwi na sa Pilipinas. Bakit? Sapat na tayo dito eh. Ang maganda, mga kapatid, yung driver mo, nag-i-English na. Sana na-gets nyo, mga kapatid. Bakit? Gentile na. Ibang lahi na eh. Hindi kayo naniniwala. Lord, pakita mo sa amin. Maranasan namin. I say amen? Yung in-drive mo, bro, hindi na ikaw naglalabas. Mga Indiano na pinapalabas mo. Ligay dito. Drive. I say amen? Why not? Papalakpakan natin ang Panginoon. Amen ba? Wow, sarap naman yung Lord. Sabi niya, purpose gives power to fellowship. Kaya mga kapatid, ba't tayo nag-gather? Lagi importante, bakit ba? O pag sabi natin yung bakit, mas malalim. Bakit tayo nagsasama-sama? Kahit anong problema, hindi tayo magigiba. Kasi malalim at alam natin yung purpose. Alam ko, kapatid, talagang tinadhana ng Diyos na katabi kita ngayon. Wala man ang kumagawa sa Diyos, katabi kita ngayon, di ba? Purpose ng Diyos. I say amen? So therefore, meron niyang kapatid mo at meron ka.
na kailangan ng bawat isa. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen? Sabi niya, without kingdom vision, fellowship becomes shallow, but with kingdom purpose, fellowship becomes transformational. Kaya vision is very important. Yun ang nakita ko sa tagal natin sa church, no? Even sa church na pinagsimulan ko, nakita ko bakit ang growth hindi na sustain, bakit ang growth walang malinaw na vision. Pag walang malinaw na vision, yung isang iglesia, paikot-ikot lang talaga. Alam mo yun? You will go to the motion of doing church, no? Tumagal na pero wala. Pero pag malinaw yung vision, umuusog. May pinupuntahan. May nangyayari ang Diyos. Hindi man ganon kabilis pero may ginagawa ang Panginoon. Kasi mayroong pupuntahan. Tama ba mga kapatid? Okay. Next mga kapatid. Okay? Ayan. Siyempre dito tayo mag-ending mga kapatid. Speaks of the Holy Spirit. Siya talaga ang center ng ating fellowship. Katulad sinabi ko mga kapatid, no? Kaya tayo nagbabond in unity because of the Spirit of God. Tama ba? Laging ang Spirito na, ibig sabihin, the mere fact na nandito ka, you have the Spirit of God. The Spirito ka ng Diyos. Kaya tayo nagsasama Kaya minsan hindi tayo nagkakaintindihan. Tama? Minsan meron tayong girian, pero nagsasama pa rin tayo kasi isa tayo ng Spirito. Parang ganito mga kapatid. Di ba sa natural, sabi nila ng kasabihan, bro? Blood is than, ano ibig sabihin nun? Pag dugo, mas madikit daw yan. Okay, so, pwede naman in the sense. Pero when it comes sa atin, hindi lang dugo Ang nagbabind sa atin, mga kapatid, yung Espiritu ni Kristo. Eternal yun. Tama ba? Now, kung gusto mong usapang dugo ni Kristo pa din. Eternal blood pa rin yun. I say amen. I say amen. Tama ba, mga kapatid? O nga, tinamay katabi mo ulit. Gusto ng Diyos magkakasama tayo, mga kapatid. Fellowship. Gathering of kings. Kaya whenever we are together, mga kapatid, pansinin niyo, mga kapatid, binibigyan tayo ng moment ng Diyos to declare, di ba, after ng ating communion. Yun ang flow ng Panginoon, di ba? O, 2 kayo, 3 kayo, magsama kayo, then speak blessings about isa. Uy, inactivate mo yung authority mo bilang hari. You are in the presence of the King. May gathering, you say, declaration. Tama ba? Huwag kang mahiya, mga kapatid. Sige na, ikaw na lang magsalita. Minsan ganun, di ba? Pag, ikaw na lang magsalita. May authority ka, Pagpalain mo yung kapatid mo. Say amen. Amen ba, mga kapatid? Sige. Sabi niya, mga kapatid, the Holy Spirit, diba? And a source of love and the life of kingdom fellowship. That's the Holy Spirit. I'm really grateful sa Panginoon. Binabalik tayo doon sa teaching ng Espiritu ng Panginoon. And even every Wednesday, we have a series about the Spirit of God. So again, I encourage everybody to attend, with just one click, yung ating breaking boundaries. Kasi yung ating series doon is about the Spirit of God. Nung last Wednesday, we talk about the Spirit of fire, ang ating sanctifier. Ni tatay lahat ng pangangailangan nyo. Yun yung context ng Matthew chapter 6 Pero ang susi pala, tinan nyo is to seek first.
Ano yung first, mga kapatid? Priority yun. O sige, mga kapatid, importante ba kumain? Yes. Importante bang may damit? Yes, kasi walang damit, huhulihin ka dyan. Subukan mo lumabas kung walang damit dyan. Importante bang may tahanan? Lahat naman dito sa lupa, importante, tama ba? Kaya lang, merong mas importante. Yun yung first. Kaharian ng Diyos. At ang kanyang katwiran. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin, dapat ang una is yung kaharian ng Diyos. Ba't ko ba ginagawa to? Kaharian ng Diyos. Then, tinan nyo ha, then all things, what? Di naman ginawa ng Panginoon, add lang. Yung kakainin mo, i-add lang pala eh. Yung damit mo, i-add lang pala eh. Alam bakit i-add? Kasi bakit? Mas priority yung binigay niya sa'yo. May buhay ka ni Kristo. Yun ang totoong pagpapala. Okay, say amen. Kaya sabi ng Panginoon, ano mas mahalaga? Pag binabasa ko kasi ang Bible, mga kapatid, tinitingnan ko siya sa konsepto na, si Lord talaga no? Patawa din Papatawa din. Kaya sabi niya, ano mas mahalaga? Damit o katawan? Di ba nakakatawa yun? Bakit? Kung may damit ka, walang katawan, paano may susuot yan? Matalino si Lord Anong mahalaga? Pagkain o buhay? May pagkain ka, kung patay ka naman. Ang point ng Panginoon, pagpasalamat mo yung importante. O sige, sabihin na natin, maaring ngayong almusal, wala kang kinain. Ngayong almusal, yung pasalamat ka pa rin. Pinagre-reduce ka na nila. Diba? Concern si Lord sa'yo, di ba? I say amen. Ang point ko, mga kapatid, huwag mong i-define. I say amen. May buhay ka. Amen ba? Palakpakan. Pero sa tingin ko naman sa inyo, hindi naman kayo nagugutom. Lahat naman tayo talagang blessed ng Panginoon. Palakpakan niya natin ang Panginoon. Okay, last na mga kapatid. Okay, sabi niya rito mga kapatid, just to read this, no? Sabi niya, without the Holy Spirit, yung gathering becomes program lang, becomes carnal, pero with the Holy Spirit, mayroong kapangyarihan, mga kapatid. No? Sabi niya, the Holy Spirit transform ordinary gatherings into kingdom encounter. Yun ang importante. Basta nandiyan ang presensya ng Panginoon, solve na ang lahat ng bagay. Amen ba? Okay? Last, meron pa ako dyan. Last, no? Okay? The fellowship reflects heaven on earth. Last na lang, mga kapatid. Sabi niya, the church is meant to reveal heaven's culture, heaven's love, heaven's government. Kaya tayo nagkakasama, mga kapatid. Okay? Ano pa? Heaven's unity. Sabi niya, when believers walk in true koinonia, the world sees Christ. Yun ang importante. Di ba sabi niya, malalaman na kayo ay, pag kayo ay nagmamahalan. Biri mo yan, mga kapatid. Nakikita nila si Kristo. Sabi niya, broken people are restored and God's glory is revealed. John 13:35, sabi niya, by this shall all men know that you are my disciple. Bakit daw? If we love one another.